Po, live na po tayo. Hello. Live, 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 live. Live. Announce nyo naman kung dito na live na tayo. Hello. Live na po tayo. Yan ang kapaturo dyan. Live na po tayo. Are we live, baby? Come on. Hello. Sana kayo? Nakipasa na lang sa mga group chat dyan. Naku, saan may inaasahan ko magpasa? Ano ba talaga kuya? Ako pa ba magpapasa o may makitulong sa akin magpasa? Hello! Alright. Tuloy na po tayo. Where am I going? Bakit iba yung napindot ko? Alright. Saan na tayo mga kabayan? Ano? Iba na ito napindot ko. Ano yung nangyari? Alright. Let's do it. Nasimulan natin itong series, Wisdom Series. At kagabi ay Wisdom Series Part 10 tayo. At sa Part 10 ay sinimulan natin ang topic na Formula for Victory. Sa Tagalog, formula ng kapanalunan. Nakikiusap lang po ko na kung kayo man po ay hindi ako kilala o ang ilan ay kilala ako at ang ilan ay medyo sumama ang loob sa akin dahil kaiba tayo magturo, ito nandiyan ka na rin lang. Huwag po akong pakinggan mo. Hindi pakinggan po natin ang espiritu o ang mga salita na sinasabi ng salita. Sabi ni Jesus ganito, ang mga sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Si Jesus ang nagsasalita. Si Jesus po ay salita na nagkatawang tao. So, pwede natin sabihin na ang salita na nagkatawang tao ay nagsalita. At ang mga sinalita ng salita na nagkatawang tao, kapag narinig natin, ito ay pawang espiritu o pure na espiritu na naglalalang ng langit at lupa natin at ito ay puro pawang buhay. So,
makikiusap ako na kumari, yan po ang ating pakinggan. Dahil kapag ako lang ang inyong pakinggan, at ako naman ay walang reliyon, ulitin ko po, wala ako reliyon. Wala akong sekta, wala akong denominasyon. Ha? Teka. Kaya ang aking pong tinuturo, o ang Espiritu na nagtuturo sa pamamagitan ko, para po hindi sakit sa inyo, ay wala pong ginagalang na tao. Because God is not a respecter of person. Ibig sabihin, asawa man kita, anak man kita, tatay man kita, nanay man kita. Kung hindi mo ito pakinggan, hindi po ako ang pinakikinggan mo o ibinaliwala mo. Sabi ni Jesus ganito, nung dumating ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, sinabihan siya doon sa loob ng building, sinabihan siya na ang iyong ina at iyong mga kapatid, ang iyong pamilya ay nasa labas. Sabi ni Jesus, sino ang aking mga kapatid at ang aking ina? Tinuro niya ang mga kasama niya sa loob. Ito, yan, ang aking kapatid at ang aking ina. Dahil gusto'y paalam ni Jesus na ang kanyang salita ay hindi namimili ng kadugo ng tao. Dahil bago umalis si Jesus, sinabihan siya ng mga kapatid niya, piyesta ngayon sa Jerusalem. Jerusalem. Bakit hindi ka pumunta doon para mahayag ka, makilala ka? Pananalita ng insulto. Ang insulto ay pananalita ng mga sakop ng panahon at lahi. Kaya hindi po sila pure o puro. Lahat sa kanila may dungis. Mabuti man ang gawin mo o masama, may masasabi pa rin sila. So kung ikaw at ako naman, nakabatay sa kanilang paningin, kung sino ka, gagapusin kanila. Ganon din po sa sekta at reliyon. Kaya kung sinasabing wala akong sekta, wala akong reliyon. Dahil ang sekta at reliyon ay sakop lang ng Diyos. Hindi mo ko magugulat kung sino. Si Jesus man hindi nagulat sa mga kapatid niya kung ayaw makinig sa kanya. Alam niya dating ang panahon. Sa ayaw nila at sa gusto, maniniwala sila sa kanya. At napatunayan niya na isa sa kanyang kapatid si James, naging bishop ng isang church at pinatay. Dahil isa siya sa mga unang bunga ng banal na Espiritu. Tawag sa kanila, mga apostol. Kaya kung ikaw, kapatid, kulang sa pansin at sa inyong sekta at denominasyon, pinangangalandakan mo na ikaw ay apostol. Humanda ka kung totoo kang apostol, ikaw po ay kakapagin. Pero kung hindi ka ng mga apostol, kapatid, mamamatay ka pa rin. Bakit? Puno ka ng kakulangan sa pansin.
Kaya pag bishop ka na at hindi ka natawag na bishop, sama ang loob mo. Ulitin ko pa, ang mga sumasama ang loob ay mga tao lamang. Yan po ang ating dapat bunutin sa ating puso at hindi ko po ipinatatwa na isa po ako sa mga ganyan. Kaya tayo nagtuturo ng patuloy para tuluyan natin mabunot sa ating kamalayan at puso ang mga dungis na ito. At may sa buhay natin ang paging dalisay. Ang problema sa atin, sa luma natin sarili, hindi tayo mabuhay na hindi tayo kasali ng sekta at denominasyon at reliyon. At sasabihin pa natin, dito kami nabuhay, dito na kami mamamatay sa aming reliyon. Walang magawa. Ang Diyos man po ay hindi ka pwedeng salungatin. Alas, a man thinketh in his heart, so is he. Kung anong inisip natin sa loob natin, sa puso natin, ganyan tayo. Kung akala natin ang Diyos ay reliyon, ang iyong Diyos ay peke. Hindi tunay na Diyos. Dahil sa mundong nakikita, ang iyong paniniwala, ang Diyos sa mundo mo. Ulitin ka pa. Sa ating mundo, ang ating paniniwala ang Diyos. Kung peke ang ating Diyos, peke ang ating buhay. Kaya nagpupumahog tayo. Ginagawa natin ang lahat para tayo mapansin. Dahil peke ang ating katauhan, dahil peke ang ating Diyos. Tingnan mo kung ano ang tunay na Diyos sa mundo ng bawat tao. Titus chapter 1 verse 15. Simula tayo, alas 6 na. Titus. Ano sa Tagalog? Tito. Tito. Ating plansahin ang ating topic sa mga interesado na. Sa mga hindi interesado, it's okay. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung satisfy ka naman sa buhay na ganyan, okay lang. Buhay na hindi totoo, okay lang. Alam niyo ba na may buhay sa mundo na hindi totoo at may buhay na totoo? Sakit, sobrang sakit. Sa mga hinubog, kinondisyon ng sistema ng sanglibutan. Sobrang masakit. Pag sinabi mo sa kanila ang mabuting balita. Dahil mabuting balita ay too good to be true. Napakabuti na imposible maging katotohanan sa karamihan. Too good. Napakabuti. Parang napakahirap paniwalaan. Tingnan mo, Titus. Hello guys, andyan si Pastor Ate Jen, Pastor Dean, andyan si Ate Sina. Titus chapter 1. Balikan natin ating foundation scripture. Verse 15. Kapag ng sitasi. Titus. Tito. Hindi ko na-post paano ba ito. Tulungan niyo ako guys. Baka makapag-post kayo dyan. Tagalog at English. Mas magsasalita sa akin.
The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang mga salita na sinasabi ko sa inyo ay parang Diyos at parang buhay. Purong Diyos at purong buhay, sabi ni Jesus. John chapter 6, verse 63. Ang salita, nagsasalita. At ang mga salita daw na sinasabi ng salita, kapag dinig natin, naging kaisipan sa ating puso, ito daw ay power spirit. Pure na Diyos at pure na buhay. Hindi natin pwedeng basahin lamang ang Bible at paniwalaan ayon sa paniniwala natin nakagisnan. Dahil kung sasabihin ko sa iyo ang napakabuting balita ngayon at hindi ka sanay makinig sa ganito, aalis ka sa pagkikinig. Ito ang napakabuting balita. Panginoon. Napakabuting balita. Bago ka pa ibabat makita sa mundong ito, ikaw ay Diyos. Kaisa ka ng Diyos. Efeso 1:3-4. Kung mali ang pagkaunawa mo, wala akong magawa. Now, nung nandito ka sa mundo, pagising mo sa mundo, ang katauhan mo'y makasalanan, patay, tulog. Dahil kay Adan na simula ng lahat ng tao. Unang tao, si Adan. Dumating ay kalawang tao, pero siya'y huling Adan. Pag sinabing huling Adan o Adan, siya ang simula ng kanyang lahi. Dumating ang ikalawang tao, huling Adan, para magkaroon siya ng lahi rin. Binata, tinanggap, kinuha niya lahat ang iyong lumang katauhan, kasalanan, kadumihan, buhay ng luma. Pinatay niya sa krus kasama niya, inilibing niya sa libingan kasama niya, at doon bumaba siya sa ilalim ng lupa. At lahat ng naroon na nakakulong ng mga espiritu, doon nangaral siya. Bakit nangaral si Jesus doon? Sa ilalim ng lupa sa Hades. Bakit? Anong saysay ng pangaral nito? Kung ang pangaral ay hindi para sila'y maligtas. Kaya, nung bumangon muli si Jesus mula sa patay, maraming nagbangunan sa kanyang libingan. Basahin mo sa Mateo. At nagsiuwian sa kanilang bahay. Bakit? Sila yung tumanggap ng pangaral ni Jesus doon sa ilalim ng lupa. Nangabuhay sila. At ang lahat na nakasama ng Jesus na may buhay Kristo ay naging kaisa niya. He who is joined unto the Lord is one spirit, one Elohim. Naibalik siya sa original niyang katauhan na kaisa ng Diyos. Efeso 1:3. Napakagandang balita. E kung hindi mo matanggap, paalis ka dito sa langit. At palakpakan diablo. Bishop ka man, pastor ka man, may PhD ka man, may master's degree ka man, wala ka man pinag-aralan o mayroon, palakpak siya. Patay ka. Sabi niya, akin. Na Diyos lang ang hindi niya pwede kantiin sa mundo. Pero kung puro ka sekta, tapos ka, kaibigan. Kamakailanman, sikat sa buong mundo. Mapapanood mo sa YouTube. Inimbitahan ng Harvard magsalita.
na mga sikap na mga Bible school sa graduation. Pero patay siya sa cancer. Ano sasabihin mo? Binigyan siya ng cancer ng Diyos? Matuto tayo sa kanila, kaibigan. Dahil ang kalaban natin, mga Diyos. Hukbo sila ng mga Diyos. Kaya sabi niya, sa Titus 1:15, may pag-asa ng sino na maging pure. Sabi niya sa Tagalog, sa malinis sabihin natin sa mga dalisay, sa mga, ano bang isang salita pa ng pure? Mga puro, ano pa isa? Sa mga dalisay, pure, ang lahat ng mga bagay ay dalisay. Dahil kung ano iniisip mo sa loob mo, ganyan ka, at yan ang salamin ng mundo mo. Ang nakikita natin sa mundo ay salamin lamang ng ating puso. Kung tayo ay maramdamin balat sibuyas, ang salamin na nakikita natin sa mundo ay lagi ka na lang inaapi. Lagi na lang pangit ka. Lagi na lang kinakalaban ka. Wala ka nang ginawang mabuti. Dahil yan ang laman ng puso natin. Pero kung ang ating puso ay pure, dalisay, lahat ding na makikita natin sa labas ay salamin ng ating puso na dalisay. Kaya all things shall work together for our good. But, sabi niya, sa mga defiled, marulumi ang puso, at unbelieving. Gusto ko pag di na natin sinasabing hindi naniniwala na siya ay may buhay ng pure at wala na sa ibang buhay kundi ang buhay Diyos na pure. Sabi niya sa lahat-lahat sa kanila ay hindi rin pure, hindi rin dalisay. So ano ang prinsipyo? Nakakita ka ng salamin, tumingin ka sa salamin. Kung pangit ang tingin natin sa salamin, anong dapat palitan? Ang salamin o ang mukha? Ang iba gusto nila basagin ng salamin. Sabi ng iba, hindi ka pwedeng tumira sa pangit na environment para gumanda ka. Tama naman, ayon sa ating paniwala noon. Ang environment o paligid ay salamin lang ng ating paniniwala sa loob. Saan ka man dadalhin sa mundong ito, kapatid? Dito sa Australia. Ilan-ilan lang kaming Pilipino rito. Remote area ito. Kumbaga, baryo ito, malayo sa kabiasnan. Pero dito, bumili ka ng brand new na sasakyan, 4x4, kapwa mo Pilipino sasabihin, ang yabang nito. May masasabi siya. Kasi hindi pure. Bumili ka ng second hand para panggamit mo sa mga lakad na pang second hand. Marinig mo naman ang kanilang chismis. Ang nakilaga ng sweldo, second hand binibili. Yan. Saan ka man pumunta sa mundo, kapatid? Kung ganyan ang iyong paniniwala, walang lugar sa mundong ito na pure. Kaya huwag mong sabihin na babaguhin mong environment mo para mabago ang iyong puso. No! Ang environment natin ay salamin lamang ng laman ng ating puso.
pinakamatindi na environment, kapatid, ay ang iyong kaisipan sa puso. Pinaka-realidad na environment o kapaligiran ay ang paniwala sa puso. To the unbelieving, sa mga hindi mapagpaniwala o mapagpanampalataya, ang lahat ay hindi puro. Ang lahat may dungis. Ang lahat may kapintasan, may kapangitan. Pero ang sabi ng Diyos, you are my workmanship. Ikaw ang obra maestra ko. Pango man ang ilong mo, maitim ka man, pandak ka man, mataba ka man, ikaw pa rin ang kanyang obra maestra sa mundo mo. Pag tinignan mo na ganyan ang sabi ng Diyos at tinanggap natin na ikaw ang the best, first and the best sa lahat ng nilalang niya, nakikita mo bawat salamin sa harapan mo ay maganda. Bunga, salamin ng iyong pagiging maganda. Workmanship, masterpiece, piece of the master. Pero pag nakakita tayong makikinis, artistahin. Ang tingin natin sa sarili natin, oh, beautiful siya. Bukas makalawa, narinig mo, nagbigti yung makinis at artista. Bakit? Wala sa mukha, sa puso. Ano iniisip mo sa puso mo, ganyan ka? Kung ang puso ay puspos ng kapighatian, kadiliman, nagtatali ka at magbibigti ka. Gaano ka mang kaganda. Palagay ko sapat ng pangsampal ito sa atin. Alright. Bakit sinasabing tayo ay pure? Formula for victory. Formula para sa kapanalunan. Palagi. Pag sinabing victory, kapatid, God defeated the devil. Yan ang victory. Walang victory sa mundo ito nang hindi niya nalupig, niyurakan, inapak-apakan ang Diyos ng sanglibutan. Wala. Kaya't ang talino natin, yaman natin, kung pinuklaw ka ng COVID, namatay ka, walang victory. No, a trillion times. Tingnan natin ang victory. John chapter 16. John chapter 16, verse 33. Pakipos mo nga dyan. Sino man tagapos natin? Diyan si Pastor Lindo. Ang ate sina namin. John chapter 16, verse 33. Sino mo ang sabi na may pure blood? Hindi lamang royal blood. Pure. D-E-A. Pure ang dugo. Dugo ng Diyos. Yan siya ay kordero ng Diyos. Hindi pwedeng may kordero ng Diyos nang ang kanyang dugo ay dugo na defiled o madugo. John chapter 16, verse 33. May nagtitext yun. Pwedeng wa-post dito. Ayan na. Ang nag-post na yata. Sino nag-post? Mabagal itong aking dito. Wala. Mabagal, bay. Mabagal. Ayan na.
John chapter 16, verse 33. Meron ba kayo dyan? Basahin ko sa King James Version, ha? Juan 16. Alam nga lang ito. Sabi natin narinig dito. Ang ginagawa natin, umasa tayo sa sinabi niya. Umasa tayo sa ito. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Formula for victory. Kung natandaan ninyo si Joshua, sinabihan siya ng Diyos. Sabi niya, patay na si Moses na ating sugo. Ikaw na ngayon ang pumalit sa kanya. Kung paano kasama ako ni Moses, ganun din ako sa iyo. At ito sasabihin ko sa iyo. Huwag kang lumiko sa kaliwa o sa kanan. Ituon mo ang iyong salita, ang iyong paningin, at huwag mawala ito sa iyong bibig. Ito sasabihin ko sa iyo. Ang bawat apakan ng iyong mga paa, naibigay ko na sa iyo. Basahin, Joshua 1:8. Ang bawat apakan ng iyong paa, naibigay ko na. Hindi sinabing ibibigay ko sa iyo. Walang ibang baon si Joshua. Walang iba siyang puhunan, kundi ang puro. Ang salitang narinig niya naggaling sa puro Espiritu na Diyos. Yan ang kanyang puhunan. Habang nasa wilderness o nasa ilang sila, umuulan po ang mana tuwing umaga. Namumulot sila, papatlay ng kanilang kakainin sa maghapon, at bukas may uulan ulit. Ngunit pagtawid nila sa promised land, ang tinawiran nila ay Jordan River, Ilog Jordan. Ang ibig sabihin ng Ilog Jordan, descender. Ibig sabihin ng descender, bumaba ka upang makaakyat ka sa kabilang pangkat. Ibig sabihin, descend, mamatay sa kabilang. Ilibing ang lumang kamalayan. Ilibing ang lahat ng ego at pride ng lumang katauhan. Pugutan mo ng ulo para hindi na huminga ka ulit. At pagdating mo sa ilalim ng kalaliman ng ilog, aahon ka. Lahat ng isda sa ilog na nangangahulugan ng ating lumang kamalayan, na ako'y mahirap lang, na ako'y walang pinag-aaralan, yung mga katauhan, na ako'y maitim, na ako'y panda, wala naman akong pera, wala akong negosyo, buti pa siya. Lahat yan, isda sa ilog. Pag nag-descend, bumaba tayo sa kalaliman ng ilog, mamamatay lahat. Dapat ang ating pagkakilala sa sarili ng walang purity, walang kadalisayan. At pag-ahon natin sa kabilang pangpang, tayo in Christ. Pag natin sa kabilang pangpang, at una nilang natikman ang mga bunga ng lupang pangako sa kabilang pangpang, ang mana ay hindi na tumatak.
Ibig sabihin, pagdating mo sa kabilang pangpang, kapatid, ginawa kang pure ng Diyos. At ang lahat ng naroon ay nakasang-ayon lamang sa iyong kaisipan sa puso. Mamumunga ang kaisipan mo sa puso at yung kakainin mo. Ang dila na ito, sabi niya, death and life are in the power of your tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Ang kamatayan at buhay na sa kapangyarihan ng dila, at sino man nagmamahal sa dila na nagsasalita na ito. Kung anong sinasalita niya, yan ang kanyang sobrang pagmahal. Kakainin niya ang bunga ng salita niya. To the pure, all things are pure. To the defiled and unbelieving, ang lahat ay mali. Humigil ang mana sa kabilang pangpang. Ibig sabihin, ikaw na ang nakikitang mana. Huwag mo na iasa sa itaas. Dahil pagdating mo sa kabilang pangpang, anumang gapusin mo sa lupa, gagapusin sa langit. Anong pakawalan mo sa lupa, pakakawalan sa langit. Dahil ang buhay mo, buhay pure. Pawang Spirit at pawang buhay. At ang unang nakita, tumarang sa kanila ay ang pader ng Jericho. Ang pader ng Jericho, kapatid, kung nababasa mo sa Bible, napakalapad na doon sa taas ng pader na may karwahe na nagro-ronda. May kabayo at mayroong karwahe. Nakaupo doon, nakasakay doon, ang nagro-ronda. Ganun kakapal. Pero tandang-tanda ni Diyos ang kanyang puhunan. Lahat ng aapakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa iyo. Sabi ni Jesus, be of good cheer. Ang mga bagay na ito sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Walang kapayapaan na hindi kakambal ng buhay ko. Ulitin. Walang tunay na kapayapaan sa puso, kapatid. Kung ang kapayapaan na ito ay hindi kakambal ng buhay ng Diyos. In me, you have peace. Sa sanglibutan ay meron kayang kapigatian. Meron sanglibutan na may kapigatian ay salamin ng puso na may pighati. Otherwise, ang principle ay hindi ito. Kung ano yung iniisip mo sa puso, ay ganyan ka. As a man thinketh in his heart, so is he. Out of the abundance of your mouth, of your heart, your mouth will speak in death and life and the power of your tongue. Kung may pighati, tayo nakikita na dadamakas. Bunga ito ng puso na nasa pighati. Bakit pighati? Nakakalimutan natin ng daladalan nating puhunan. Sabi ni Jesus, lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanglibutan. At ang Jesus na ito, na may buhay Kristo, nakapustusan ng Diyos, ay siyang buhay mo. Pure.
Pag nakaligtaan natin ang baon natin ito, kapatid, naranasan mo bang bumaon ka nung nasa school ka? May baon ka. Oras na ngayon ng kainan. Nakita mo yung baon ng kaibigan mo, kaklase mo. Oh, sarap nyo na. Oh, gusto mo? Ang dami kong dala. Sige, sige. Kain ka naman. E di, nabusog ka. Salamat. Sarap naman ng baon mo. Sa ulitin, ha? Sabi naman ng kaklase mo. Nagpaulit-ulit ka pa dyan, ha? Umuwi ka. Ang nanay mo naman, isang napakaulirang ina, siyempre, kukunin yung baonan ng anak niya, lab na lab niya, at hugasan niya dahil pagod ang anak niya sa pag-aaral. Anak, napagod ka, anak. Sige, halik-halik ka. Ang sipag-sipag ng anak ko. Hindi niya alam. Sa pag-aaral, 3 lang abilidad, kapatid. 3 lang para pumasa. Mag-aaral ka mabuti para pumasa ka. Kung hindi ka mapag-aral, itong pangalawang paraan, kailangan dala-dala mo. Mangopya ka. Papasa ka rin. Kung wala pa rin itong dalawa, kaya lang mayroon kang pangatlo. Pag ang pangatlo wala pa rin siya, kapatid, huwag ka mag-aaral. Sinasayang mo oras mo. Itong pangatlo, magaling ka mag-kodigo. 3 lang, ha? 3. Yung 3 ito, kung hindi mo dala sa iyong pag-aaral, hindi ka makatapos, sayang pera at panahon. No? Magtinda na lang tayo sa palengke, katulad ka. Kumikita naman, ha? O, subukan magtinda ng baboy doon. Yung tatatad ng baboy at mga baka dyan sa palengke. Swelduhan mo ng sweldo sa opisina, hindi ka tatanggapin yan. Malakas kumita yan, bay. Kung nakapaubot na isang buong baboy yan, 1,000 ang kinikita niya sa isang araw. Wala nang pinag-aralan, hindi ka nang kailang mag-aaral. Hindi masanay ka lang magtad-tad at pag, ilan pa, 2 kilo po, tatad-tad yan. Pagpatong, eksakto, 2 kilo. Yeah. Hindi mo kailang mag-aaral sa school niyan. 3 lang. Na, si nanay naman, tuwa, ang anak na po, private school pa naman. Tapos, ito na, dalang ang grade. Taas naman ang grade mo. Ako, nung araw, hindi ako nakakuha ng gano'n. Okay lang yan, nay. Mababa pa nga yun. 81? 82, grabe. Panahon ko, 78, hindi ako makakuha. Sipag-sipag ng anak ko. Halik ka naman ng halik. Hindi lang alam na nanay mo. Pumasa ka lang dahil nangungopya ka. Hindi fine. Hindi pure. Kaya mag-aaral ha, mag-aaral. Nakita na nanay yung baonan mo. Oh, anak, ba't nandito? Nandito pa yung binanat ko. Ay, naku, nakalimutan ko. Kalimutan ko na nanay. Nakikain ako sa kaklase ko eh. Hindi siya nakalimutan ko ng ngopya ko eh. Yan ang karamihan sa atin. Ha? Hindi naalala ang baon. Sabi ni Kristo, huwag kang mag-alala. Lakasan mong loob mo. Ginapi ko na ang sanglibutan. Hindi ko gagapiin. Nagapi ko na. At ang panalanan na ito, purong panalo. Ibinigay ko sa puso niyo. I will write my word onto the heart. Kaya huwag mo kaligtan ng baon mo. Kapag katulad ni Joshua, alam niya. Makapal palang pader, ha, sandali. Halika rito, mga kapatid, halika dito. Iikutan natin, aapakan natin. Sabi ng Diyos, lahat ng aapakan ng ating paa ay atin na. Aapakan natin ng 6 na araw. Sa 7th araw, sisigaw tayo. Kapatid, ang salitang apak ay kamalayan. Apakan mo sa pamagitan ng iyong purong buhay ang lahat ng lupa, lahat ng kapanalunan na nagawa na ng ating buhay ni Jesus Cristo.
May problema ka ba, kapatid? May kakapusan, may sakit? Atakan mo, kapatid. Yurakan mo! Ibaon mo sa lupa ng kapanalunan dahil ang buhay mo'y pure. Huwag mo titingnan na siya ay sakit. Siya ay nangangatog sa takot. Dahil alam mo ang formula for victory. Basahin mo ang Book of Joshua. Kinulong ng mga taga-Jericho ang kanyang sarili sa loob ng kanyang pader. Ang pader na yun sa likupan ng buong syudad. Habang naglalakad ang mga Hudyo sa labas ng kanilang pader. Mababasa mo doon. Lahat ng tao sa loob nangangatog. Tanging isang patutot ang hindi nangatog. Ang lola ni Jesus. Si Rahab. Si Rahab, isang prostitute na ginamit ng mga espiya ni Joshua. Ang prostitute open sa lahat. Walang restriction. Walang sinasabi, ayaw ko sa'yo, pangit ka. Ayaw ko sa'yo, baho ka. Basta bay kayo na ibibigay sa akin. Okay, open ako. Yan ang meaning ng prostitute. Ang ibig sabihin, mabigat na problema ba yun? Mabigat na kapighatian ba yan? Gamitin mo si Rahab. Ang kamalayan ni Rahab, walang bawal. Walang balakid. Walang tanong-tanong. Pwede yan, pero gano'n maghilamos ka mo, maligo ka mo. Kaya prostitute nga siya. Tanging ang pusong prostitute na open sa lahat ng posibilidad ang hindi nangatog sa loob ng pader ng Jericho. Dahil alam niya, sinabi ng mga sundalo at espiya ni Joshua sa oras na nalupig namin ang buong Jericho, ikaw ang unang makikinabang. Ang gagawin mo, itong sinyalis na ito, ilagay mo sa labas ng bintana. At lahat ng sundalo makita yan. Alam nila, ikaw ang aming espiya. Sekretong kapangyarihan. Meron ka bang sekretong kapangyarihan, kapatid? Meron ka bang alam na hindi nila alam? Ngunit ang alam mo, formless. Walang form. Fightless. Walang bahid ng karanasan kahapon. Masama. Kaya ikaw ay may consciousness o kamalayan na walang form. Open para magkaroon ng lahat ng bunga na may form. Yan ang sinasabing formless, pure. Nakatauhan ng buhay natin pure. Walang harang, walang ifs, walang buts. Calling things that are not as though they were. Buhay sa mundo, kapatid, may sila. Huwag na natin kaiksi. I-enjoy natin ang purity ng buhay natin. Lahat. Pag nakita mo, masama, huwag ka mag-alala. Yun ang salamin ng ating buhay kahapon. Tingnan mo ang mga ahas. Hugutan mo ng ulo, bitawan mo. Ang lakas pa rin gumalaw. Huwag mo hawakan ang pugot na ulo ng cobra. Pag natusok ka ng kanyang ngipin, may kamandag pa rin yung kahit patayin na kapatid. Ganyan ang ating kamalayan noon. Kung ngayon alam mo na ang formula ng victory at may nakita ka pa rin bunga, huwag ka mag-alala. Sabi niya, pag tinignan mo yun, nasa sanglibutan ka pa rin.
Lakasan mo loob mo. Napanalunan ko na yan. At sinabi ko sa'yo, anak kita. Punta tayo sa Panginoon. Unang Juan 4:4. May napupulot kayo somehow, mga batid. Hindi natin pwedeng hindi sususugan ito dahil ito'y forma. Pag tinignan mo ang bunga ngayon at bukas at hindi pa rin maganda, pure ng heart mo, magugulat ka. Sabi ni Joshua, bawat lupa, bawat apakan ng ating paa ay naibigay niya sa atin. Ikutan natin. Apakan natin ang paligid. Ang kamalayan, kapatid, pagpikit mo ng mata mo, kitang-kita mo ang victory. Bakit? Dahil ang puso natin, puspos ng puro, dalisay na buhay ka. Pag dilat man ng mata, wala pa, huwag kang mag-alala. Napanalunan na yan, ng buhay ng Kristo. 6 na araw, hindi nila nakita, ngunit alam nila, bawat apakan ng aming mga paa, ibinigay na sa amin. Nangangatog ang demonyo, kapatid. Pag alam mo ang formula for victory. Doon sa loob ng pader ng Jericho, nangangatog ang butong taga-Jericho. Alam nila, iniikutan sila ng sundalo ng Israel. Napakakapal naman ang pader. May karwahe. Moderno nung panahon na yon. Modernong syudad. Matibay ang pundasyon ng pader. Gaano katibay ang pader na kaharap natin, kapatid? Sobrang tibay. Tingin mo, in this world, you will have privilege, but you are not in this world. You are in Christ. Sa sanglibutan ito, kung patuloy tayo na sa sanglibutan, sumunod. Araw-gabi, may tigat. Ngunit sabi niya, be of good cheer. Siguruhin mo, very good ang iyong paghiyaw, ang iyong pagpupuri. Very good, walang halo ang iyong kasiyahan sa loob. Dahil sabi ni Jesus, na buhay natin, na panalunan ko ngayon. Sabi ni Diyos, tuloy! Dapat, umaga pa lang lakad sila ng 7 beses. Maghapon. 6 na araw. Tuloy. 7 beses pa rin. Sa ikapitong araw, umikot. Pagdating mo doon sa pinanggalingan, sumigaw tayo. The cry of victory. Formula of victory. Sa unang araw, kapatid, pagtingin mo, wala pa. Tuloy ang lakad ng iyong kamalayan na puro. Tuloy! Ang ngiti sa puso. Tuloy! Ang masayang paligid sa loob ng puso. Pag dilat mo bukas, ganun pa rin, huwag kang mag-alala. I have overcome the world. 6 na araw, pagod ka na, nakalalakad. Ngunit sa loob mo, hindi. Bukas na. Bukas na! 7 araw, sisigaw ako ng victory. 7 araw, kapatid, sa kung saan pagal na ang katawan, pagod na. Sumigaw. Hindi malakas ang sigaw, dahil pagod na. Ngunit yun ay sigaw. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Boom! Tumba pa rin.
formula for victory. Tiyagaan, kapatid. Faith without action is dead. Labanan nila! Magtalian tayo sa bibang hindi kita pakatas. Total bukas makalaway. Kung napalo ko sa labanan, patay din na ko. Sabi, panalo ko na. May cancer ka ba? May sakit ka ba? Hindi ka manalo. Hindi ka lumaban. Hindi ka manalo. Hindi ka lumaban, patay ka rin. Ilaban mo. Kaya sabi ni Jesus, ito ba mo? Be of good cheer. Panalo na tayo. Tandaan. Bawat apakan ng kamalayan mo na as a man thinketh in his heart, kung ano inisip mo sa puso mo, ganyan ka. Yan masasalamin sa buhay mo, sa environment mo, sa kapaligiran mo. Apakan. Yurakan mo ang mga serpente. Yurakan mo ang mga ulupong. At bumuhay ka ng patay. Hindi ka nila maano. The cry of victory. 1 John 4:4. Yan natin usinta. Lahat po ito. Trabaho ng isang sundalo. Isang mandirigma na sabay. Hindi po ito formula ng mga hahapay-hapay, lalamya-lamya. Hindi po. Ang formula ng ito, formula ng tunang pure dalisay. Ang pagtanggap sa sinabi ng Diyos na panalunan ko naman. At lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa binigay ko sa iyo. Anong pakawalan mo? Yun ang mangyayari sa langit at susunod lamang ang langit sa iyo. Ano man ng talian mo sa lupa, ikaw ang masusunod. Anong sabi ng doktor? Okay. Unang araw, tiningala mo pa ang pader, kapal na, grabe. Pinukpok mo pa tibay na pisa. Alam mo yung pukpok, may martilyo ka. Pukpukin mong pader, alam mo kung halo, ano yung halo? Yung hindi solid. Pero pag pinukpok mo ng ganun, alam mo rin, solid ito. Puro ito ng simento sa loob. Buhos ito. So, huwag ka magulat. Sabi ng Karo, ganan! Ang magulat. 6 na araw! Pagtiyagaan mo ikutan ng iyong kamalan at nagsasalita ka, yung sinasabing meditation. Ang meditation, ganito kapatid. Uttering. Speaking to yourself. Sabihin mo sa sarili mo, I can do all things. I can do all things. Yung panimula, binubulong-bulong. Maya-maya lumakas na. I can do all things. I can do all things. Through Christ who strengthens me. Nakagawa ko lahat ng bagay hanggang sa pangatlong araw, pang-6 na araw, pang-7 araw. Hindi na bulong, sigaw na. Nagawa ko na! Ang lahat ng bagay dalam buhay ko si Kristo. At lahat ng makakapan na pader, hindi mo man itinulak, biglang nagpakan. Formula for victory. 1 John 4:4. You are of God. Kapatid, sa Tagalog, kayo'y sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ikaw nakikita ng iyong Diyos. Nakapaloob ka lamang sa Diyos. If anyone be in Christ. Pwede ko bang gawing napakagandang balita ito? Ikaw ang nakikita na Ama.
You are the image of the invisible God. Yung sabi ni Jesus, pag nakita mo ka, Felipe, nakita mo ang Ama. Si Jesus yun, may buhay Kristo. Ikaw, anong buhay mo? Di ba Kristo? Sino si Kristo? Hindi pa kapuspusan ng Diyos. Pwede mo sabihin, pag nakita mo ka, nakita mo Diyos, nakita mo Diyos. Kaya sabi nga rito, kung yan, ang laban natin puso, pure. Pure. Ang lahat sa'yo pure. You are of God even though you're yet little child. You're of God, little children. Dahil ang little children po, tinuturuan natin para lumago. Pero ang little children ay tunay ng tao. Wala kang idadagdag pa sa kanya. Mayroon na sa lahat ng senses. May daliri na siya, may paan na siya lahat, may paningin, may kandilig na siya. Wala kang idadagdag. Ang gagawin na lang natin, ituro sa kanila kung paano gamitin ang nasa kanila. You are of God, little children. Kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Oh. Dadaigin pa lang o dinaig na? Sabi kay Diyos, lahat ng aapakan ng iyong pa ay naibigay ko na sa iyo. Hindi niya ibibigay, naibigay na kapatid. Anong sabi? Inyong direct sila sapagkat may reason siya. Formula, may dahilan siya. Lalong dakila siya. Greater is He that is in you than the world. Paner! Nakikita mo sa sanglibutan na bunga ng kaisipan ng puso natin gawin. Pero ngayon, alam natin ang formula. Ang buhay ko Diyos. Buhay ko'y Kristo kapuspusan ng Diyos. Naglanang ng langit at lupa. Bahagi ka lamang pader na binuo ko nung hindi ko pa alam ang formula. Ngayon, bawat apakan na ating kaya ko, akin na. Dinaig ko na sila. Dinaig na kita sa milibutan. Maaring unang araw, matibay ka sa tingin ko. Pangalawang araw hanggang 6 na araw, matibay ka. Bukas, pag nabuo na ang purity sa aking puso, the greater is He that is in me. Higit na malakas dakila ang aking buhay na sa loob ko, na siyang kamalayan ko. Tapos na bukas. Sigawan. Cancer, diabetes, ano man yan, kidney problem, sa ngalan ni Jesus, na aking kataulan. Alis! Para sa pader na kusang bumagsakit. Napatunayin natin ilang beses siya. At patutunayin pa rin natin araw at gabi. Ang lahat ng pader ng kalaban ko, hindi mo iaasa na sa itaas dahil tumawid ka na sa Jordan River. Doon sa luma nating kamalayan na umaasa lamang sa ating Diyos na sa wilderness, doon sa ilang umuulan ng mana tuwing umaga. Umaasa lamang tayo sa itaas. Umuulan ng mana mula sa itaas. Ngunit nung namatay tayo, nagdisyan, nilibing sa kailaliman ng ilog at umakyat sa kabilang pangpang. Wala na naman. Dahil sa kabilang pangpang, hindi mo kailangan naman. Naroon ang lahat ng kailangan flowing with milk and honey.
umaagos, dumadaloy, naggatas at pupitan. Ngunit lahat yan ay atin na. Ngunit may pader! Ang unang haharapin mo'y makapal na pader ng kalaban. Ngunit ang kalaban, tingnan mo't basahin mo sa Book of Joshua, nangangatid. Dahil nandyan na, nakatakan ang lugar niya na pinag-harian niya dati. Dati, ang puso na ito, pinag-harian ng kaba, duda, ng walang kasiguruhan. Balisa, puno ng pader ng kalaban. Ngunit ngayon, greater is He now that is in me. Dahil napanalunan ko na akin na ang promised land. Huwag kang pumayag, kapatid. Wala tayo ibang kalaban. Kundi ang kamalayan, kaisipan sa puso. Huwag mong palitan ng salamin. Huwag mong palitan ng environment. Nasabihin, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Mag-a-abroad ako, punta ako Saudi Arabia. Ano nangyari doon? Nabasa ko sa Facebook, sa Emirates. Napanood ko kanina sa Facebook, ang nanay nila, ilang taon na doon, pinatay ng amo dahil pinisingil ang amo ng hindi binibigay na sweldo, pinatay nila yung ina. Dahil kamalayan natin, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Pader ng kalaban ng kapatid. Na Jericho yan. Hindi mahirap kung saan man tayo. Alam mo ba na tayo ang tinitingala ng lahat ng bansa? Naka-depende sila sa iyo at sa akin. Dahil tayong lahi ni Abraham at lahat ng bansa ay pagpapalain. Dahil nariyan tayo sa iyong barangay, sa iyong pamilya, sa iyong school, sa iyong opisina, ikaw at ako ang daluyan ng pagpapalain. Pero may mga pader na nakikita natin. At araw-araw ay nakita natin. Nasabihan tayo ng tama, napayuhan tayo, sama ang loob natin. Dahil hindi pure ang ating natanggap na pangako. At ang pangako na yun ay napapatid. Sabi niya, 1 John 1:4. Sa mundong ito, kung patuloy ka sumusunod sa sistema nila, magkakaroon ka ng pigati. At karamihan nagpapatupad niyan ay sa pulpito mismo ng ating denominasyon as sekta. Kapatid, kaya ka nagkaganyan, kapatid. Dahil hindi ka nagbibigay ng iyong offering sa church. Dahil kayo namumuhay pa rin sa kasalanan. Kaya humingi ka ng tawad mo. Sumunod ka sa akin. Alalahanin natin lahat ng ating kasalanan. Kapatid, mamatay ka na sa mundong ito. Hindi matitigil ang sinasabi mong kasalanan. Mawala ka na sa mundong ito. Hindi mo maiwasan ang environment na yan. Hanggat hindi pure, dalisay ang buhay na nasa loob natin. Si Akra. Sabi niya, greater is He. Pure yan si greater is He. Na nasa atin. Tinalo silang lahat. Diyan tayo tumingin. Yan ang ating kamalayan na pagdilat mo bukas sa kapitong araw. Woo! Pagsigaw mo ng victory. Tetelestai. Hehe. Yan ang formula. Sira ulo ang tingin sa atin ng mga tao nakagapos sa reliyon at denominasyon dahil hindi nila alam ang formula for victory. Sinanay sila. Tayo rin noon ng buhay katalunan. Kaya sa gabi wala tayong kapayapaan. Hindi tayo nakakapag-create. Naituro natin last year yung sinasabing how to create. Sa ikapitong araw na mahinga ang Diyos.
Pero sa ika-anim na araw, nilalang niya lahat. At nakita niya, sinabi niya, behold, narito, ang lahat ay pawang mabuti. At namahinga siya sa kapitong araw. 6 na araw, kapatid, sabi niya, trabaho ka. Ikutan mo lahat ng pader. Huwag kang tamarin na dalhin ang pangako na sinabi niya, iyon na yan na ibigay ko na sa iyo. Dalhin mo at apakan mo ang sayo. Huwag mo kalimutan ang baon niya. Sa 7 araw, pagsigaw mo, sigaw ng victory, ibig sabihin, 6 na oras mo lang ito inapakan. 7 oras, nahimlay ka sa pagtulog. Nagpahinga ka. Yan ang napahinga. Hindi ka makapagpahinga na totoo. Na hindi ka nakapag-create ng good behavior. Sa gabing ito, matulog tayo ng mahimbing. Ilang araw mo na ba inaapakan ng iyong Jericho? Ilang oras mo ba inapakan? Huminga ka na malalim at i-exhale mo ang victory. At kalimutan mo na, matulog ka. Yan ang 7 araw. Yan ang sinasabing Sabat. Pag nakapagpahinga tayo dahil natapos ang creation ng 6 araw. Inapakan natin ang paligid ng pader. Natulog ka. Naganap na. Pagising mo bukas, kapatid. Lahat ng pader ay kumyan. Formula. For victory. Huwag kayong mawala bukas. Dadagdagan natin. Okay? Para Almighty, salamat po sa gabing ito. Aba, Daddy. Payakman ang aming mensaheng narinig, ngunit purong formula na galing sa iyong puso na nasa aming puso na ngayon. Siraman ang ulo. Ang tingin ng mga hindi mananampalataya dahil hindi kanila narating ang purity. Bukas makalawa, kasama rin sila sa amin. Kaya nakita nila, we are not respecter of that. Dahil ang purity, walang ginagalang na tayo. Ito'y batas, formula. Paniwalaan man o hindi, ito nagaganap sa kanila, sa amin. To the pure, all things are pure. To the defiled and unbelieving, all things are not pure. Father Almighty, salamat po at ginawa mong purong sarili mo of your fullness have already seen. Lahat ng tinanggap namin na iyong kabustusan ay pure. Greater is He that is in us than them that are in the world. Behold, panalunan na namin. Kaapakan namin at mamaya sa gabi. 7 araw namin. Sabat. Para salamat sa revelation. At bukas, pagpatuloy po natin ng iyong turo at makikita ng Diyos. But we give you now the glory and the honor and dominion sa pangalan ng aming buhay na puro na kapuspusan mo. Greater is He that is in us than them that are in the world. Behold, He has already overcome the world. At naganap ito sa inyo. Ama, salamat, Daddy. Aba. Amen. Angels of God, again, we dispatch you guys. Gawin na inyong trabaho. Punta sa video na ito sa mga kalawang titigil. We bless you, angels of God. Guys, hanggang dito lang tayo. Tandaan mo, may formula. Lahat sa mundo nito. Ating ipinamana ito
sa mga lahi niya, buwan kay Kristo Jesus, ikaw at ako. Huwag ka magugulat sa kanila. Tumbahin mo ka. Wala silang pundasyon. Gamitin mo ang iyong Rahab mentality. Walang limitasyon. Open ang lahat. Amen? See you tomorrow.